Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Huawei Y6P. So ito guys yung likod niya guys, no? Yan. So yung issue nito guys ay nasagasaan nito guys ng gulong guys ng truck guys, no? Kaya ito na guys yung mukha guys ng Huawei Y6P na ito guys. Yan. So ngayon guys yung ginawa dito guys ay ipinadala sa atin guys para ipa-check sa atin guys, no? So dito natin malaman kung buhay pa to guys yung motherboard niya. Ganito na kasi guys yung mukha niya guys, no? Yan. So matindi guys yung pagkano niya. So yung ano niya guys ay parang hindi na siya straight guys, no? So kung makita niyo guys ay parang nagbaliko na siya guys, no? Hindi na siya straight guys. Yan. So makita niyo guys. Sa kabila ganun din guys, no? Yan. So kung makita niyo guys na ganun na rin, nag-expand na rin dito. So siguro nga sa pagkayupi nito guys, no? Yan. So wala na rin pala itong ano guys, no? SIM tray guys. So ipinadala sa atin para ipa-check sa atin guys, no? Tapos gagawa na rin natin guys ng video natin guys, no? Yan. So matindi guys, no? So medyo madami-dami ito guys kapag i-restore natin ito guys, no? LCD tsaka yung SIM tray niya, or kung palitan niya ito yung back cover nito. So medyo masakit ito guys sa bulsa guys, no? Kapag i-restore ito guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin, i-check natin kung buhay pa ito guys yung unit na ito. So para ma-check natin to guys, kailangan natin buksan to guys, no? So para mabuksan natin to guys, pwede tayo gumamit dito guys ng kuko natin guys, no? Para mabuksan natin ito guys yung unit nito. So may tip siya dito, tanggalin natin to guys. Tanggalin natin yan. So umangat na siya guys, no? Matindi guys yung pagkangat niya. Grabe yung pagkangat niya dahil sa ano nito. Sa parang pagkayupi nito guys, no? Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin, bubuksan natin ito. So pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo, or pwede kayong gumamit guys ng kuko nyo guys, no? So sa akin guys, kuko guys yung gagamitin ko. So papakita ko sa inyo guys, no? Kung paano natin guys buksan ito guys, gamit guys yung kuko natin. So napansin ko dito guys ay parang hiwalay na ito guys, no? So makita nyo guys. Yan. So tanggalin na natin yan. Sunod natin guys ay bubuksan na natin to. So check natin to guys, no? So medyo madami-dami guys yung bibili nito. Bibili pa ito siya guys ng panibagong frame guys, no? Kasi yung frame nito guys ay hindi na straight guys, no? Yupi na rin guys yung frame nito. Yan. So kung makita nyo guys, ito guys yung loob niya guys, no? So nabuksan na pala ito guys, no? So kung makita nyo guys, meron kasi dito nga guys kulang ng mga bolts. Yan. So madaming kulang guys, no? So dito nabuksan na rin, kulang rin ng guys ng bolts. Yan. So wala na ito guys, no? Yung frame niya kailangan talagang bumili guys ng panibagong frame. So ito guys yung frame niya guys, no? Yung nilalagyan guys ng LCD tsaka yung motherboard niya guys, no? Sa likuran niya. Yan, so UP na rin. Sa kabila UP na rin. So para mas maganda dito guys, bilhan natin guys ng panibagong frame guys, no? Yan. So ngayon guys, i-check natin. So tanggalin natin guys yung mga bolts nito. So yun siya guys, no? Natanggalan natin guys. So check natin, baka meron pa dito. So wala na rin. So angatin natin, dandan natin guys, angatin guys, no? So ayan siya guys, no? So una natin gagawin dito, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery nito guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So tanggalin natin ito guys yung FBC connector guys ng battery niya. Yan. Tapos tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor ni guys, no? Yan. So ingatan nyo to guys, kapag naputol ito guys ay mawalan na siya guys ng fingerprint sensor guys, no? Yung FBC connector nito guys, or yung flex cable na ito. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay, so tanggalin natin guys yung battery niya. So nabuksan na ito guys, no? Yan. So ito guys yung loob niya. So yung battery niya guys ay goods pa guys, no? Matigas pa ito. So tabi natin yan. So ito guys yung ano yung guys yung motherboard niya. So parang nagano na rin guys yung motherboard nito. So tanggalin natin. So check natin guys yung board nito guys, no? Parang niyupi na rin guys yung motherboard nito guys, no? So ayan siya guys, no? So maganda pa guys yung ano niya, bagong-bago pa guys, no? Ang problema lang dito guys ay nagulungan guys ng gulong guys ng truck guys, no? So tabi natin yan. So ito guys yung board niya.
So, check natin guys ang board niya. So, nayupi konti guys yung ano niya guys, no? Pero kaya pa naman ito guys. Parang nayupi guys yung motherboard nito guys. So, hindi na rin siya straight guys, no? Yan. So, parang pa-curve siya guys, papunta dito, pa ganyan siya. Kunti lang din naman guys yung curve nito. Yan. So, kung makita nyo guys. So, try natin guys, no? Dito natin malaman guys kapag buhay pa guys yung motherboard nito. So, dito guys ay gagamit tayo guys ng analog tester natin guys, no? So, dito guys sa analog tester natin guys ay gagamit tayo dito guys ng times 1 guys, no? 150 mA with continuity. So, dito natin malaman guys yung continuity nito guys, no? Kung meron ba siyang leak or meron siyang shorted guys sa motherboard nito guys. Yan. Yan. So, makita nyo guys, pumapaloin siya. So, ito guys yung positive na guys, no? Yan. So, kapag biniliktad natin ito guys, positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya papalo guys, no? Kasi kapag papalo ito guys, ibig sabihin merong tama guys, no? Or merong shorted guys yung motherboard nito guys. Yan. So, makita nyo guys. So, hindi pumalo guys yung analog tester natin. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no? So, try natin guys sa bus natin. Papadetect natin sa bus. So, positive sa positive tayo guys, no? Negative sa negative. So, dapat tutunog ito guys, no? Yan. So, tumutunog siya guys. So, kapag binaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat hindi siya tutunog guys, no? Yan. So, tumunog siya pero once lang guys. Ibig sabihin guys ay good board guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, good board guys yung phone device nito guys. Yan. So, ito guys, pwede pa nating mapakinabangan to guys yung motherboard nito. Pero just in case guys na ipapa-restore sa atin ito guys ay medyo madami-dami guys yung kailangan nating bilhin dito guys, no? Bukod dito guys sa frame nito, LCD, tsaka SIM tray, tsaka yung back cover nito guys sa likod guys, no? Ito guys, yan. So, kaya naman natin ito guys, no? Ang problema lang dito ay medyo madami guys yung bibili natin dito guys na pisa guys. Yan. So, ganoon lang kadali guys, no? Kung paano natin guys matest guys yung motherboard guys ng phone device natin. So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.